Yo, what's up mga kabuting-ting? Good morning sa ating lahat mga kabuting-ting at welcome back sa ating munting channel. Yan andito tayo ngayon sa Barangay Rizal sa Kapsera, no? Yan Barangay Rizal. At mayroon tayo ditong gagawin mga kabuting-ting na ayan, 3 orbit pan. Ito ay nahanap ko lang ito si Kuya habang ako ay naghahanap ng customer dahil wala akong home service. Pero mayroon na ako nagawang isang washing machine tsaka isang electric pan doon sa Barangay Pandan. Hindi ako nakapag-vlog doon dahil medyo ang mga problema lang ay medyo hindi masilan. So, ayan ay araw ng Miyerkules mga kabuting-ting at huling araw natin ngayon sa paghanap buhay dahil magmamahal na araw na kaya magpapahinga na tayo bukas, Huwebes. Umpisahan na natin kagad ito at bago ko rin pala ito umpisahan mga kabuting-ting ay disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling. Umpisahan na natin. So ayan mga kabuting-ting, ito yung gagawin nating 3 orbit pan. Gaya nga ng sinabi ko kanina, ito ay nahanap ko lang habang ako ay naghahanap ng customer. At ito yung may-ari si Sir. Anong pangalan nila, Sir? July. Sir July. Apelyido niyo po? Nantis. Nantis. Sir July Nantis. Yan, mega love shout out sa inyo, Sir. Tsaka maraming salamat po sa inyong tiwala. Bisaya ako, Sir, ha, pero Tagalog lang to, Sir. So, ito ay umpisahan natin kagad mga kabuting-ting at pagkatapos nito ay baka uuwi na ako. Yung tamang pambigas-bigas lang ay pwede na. Sabi ko nga kanina ay mayroon na akong nagawa na isang washing machine. Ang problema ay capacitor at saka sa electric pa naman ay capacitor lang din at saka fuse. So napakadali lang. So ito yung uunahin natin. Yan. Dahil ito ay napakatigas. So ito ay ating babaklasin muna. Babaklasin muna. Bakit nga babaklasin? Titester pala muna natin. Yan, tester lang natin. At ihanda ko pa pala muna yung aking tester buang katinga. Paano nga ba matester kung hindi pa nakahanda yung tester? Yan, ito yung tester natin. Naka-on na at select lang natin ito sa OL. Sa open line or sana all. Sana all. Yan. Kita naman. So ito yung ating titesterin lang. Ang gagana pa. Ito ba ay okay pa? Ang motor, wala tayong nare-reading kung nakikita nyo. So ibig sabihin ay hahalungkatin natin ito. Paano ba yan, Sir? Baka lalo itong masisira ngayon, Sir. Saan na yung mga tornilyo pala nito, Sir? Ito. At kukuha lang tayo ng salamin para maliwanag. Yan. Tinignan mo na to, Sir? Ay, Ito? hindi pa. Hindi pa? Para kasing mayroon ng gumalaw, Sir, eh. Wala pa. Ako na lang nagbaklas. Yan, tatanggalin muna natin ito, itong nut na ito para matanggal natin yung pinaka-swing arm niya. At gagamit lang tayo dito ng pliers at saka T na 8mm. Yan, ito yung T na 8mm para mas mabilis ang pagtanggal. Ayan. So ito ay tanggalin lang natin yung 2 tornilyo. Huwag na natin lahatin, 2 lang. Unang sira nito na nakikita ko mga kabuting-ting ay fuse at saka spacer. Tingin ko ay basag yung spacer nya. Yan, tanggalin lang natin tong 2 tornilyo. Ay, mukhang hindi na kaya ito, Sir, ah. Wala na, pinakailaman na eh. Wala na mga kabuting-ting, ito ay sunog. Kung nakikita nyo, ayan, oh. Sunog. Wala na pag-asa. Wala na pag-asa to, Sir.
Sa tawag ito. Pag-asa Quezon City na lang mayroon ito. Idang shop na lang. Ganon ang mangyayari nito, sir. Kasi wala mang nagre-rewind dito. Kung mayroon lang sana, pwede itong ano. Pwede itong ipa-rewind natin. So ito ay tabi muna natin yan dyan. Okay, ito isa. Itong isa. Yan, dito naman tayo. Ito, sir, binaklas mo na naman din to siguro, sir. Alin? Ito. Ito lang binaklas ko. Ito. Ito. Hindi niya pa ito binaklas daw, mga kabuting-ting. Pero yung isa ay binaklas niya talaga yon. Dahil kitang-kita yung ebidensya eh. Ito, tignan ko na lang kung ito ba ay magawa or hindi. Yan, ganun din. Tatanggalin din natin tong nut na ito, yung isang nut. Para matignan natin yung motor nito. At ito ay hindi ko pa tinester. Maya natin testerin. So dito mga kabuting-ting ay nag-fast forward lang tayo sa pagtanggal ng nut at nang hindi masyadong humaba itong video natin. At kung bago ka na napadpad dito sa aking munting channel, pwede bang hilingin ko na rin yung pag-subscribe mo at pakipindot na rin yung bell notification. So yan, tanggal na natin. So ito ay testerin muna natin. Kung ito ba ay okay ba ang ano nito, motor. Yan, testerin lang natin. Yan, kita naman. So kaya testerin muna natin ito. Ayan, okay ang ano nito, sir. Okay ang motor. Ayan natin. Ayun. Ito ay sira ang spacer nito, mga kabuting-ting, yan, no? Napakalaki. At saka maganit siya. Pero yung motor nito ay okay. So ito ay tatanggalin natin tong 4 na tornilyo na ito. At dito mga kabuting-ting ay nag-fast forward tayo ulit sa pagtanggal ng tornilyo para matanggal natin yung pinakaharap na housing ng motor. Brand nga pala nito mga kabuting-ting ay standard. Yan, ito ay may fuse pa ito mga kabuting-ting dahil kung nakita nyo ay ano pa naman, okay pa yung motor nya. Pinakasira talaga nito ay maganit. Tsaka yung pinaka ano nya, yung pinaka spacer nya ay basag. Yung kabila ayan, no? Wala na yung spacer nya. So ito ay ating tatanggalin muna natin tong lock na ito. At itong isang spacer na to, ito kailangan din nating palitan yan dahil kung nakikita nyo ayan, no? Nag-crack na, kita ba? Yan. So kailangan din nating papalitan mamaya yan dahil kung hindi natin papalitan yan, hindi rin tatagal yan. Ang problema nito mga kabuting-ting, wala akong spacer sa totoo lang. Pero ayan ay marami naman akong bushing dito. Bushing ang gagawin kong spacer. Pero yun ang pinaka the best na gawing spacer, yung bushing. Hindi basta-basta mababasag yan. Kung nakikita nyo, oh, napakalambot na. Ewan ko lang itong isa. Ayun, ganun din. Ayan, oh. Wala na. So, yan ay papalitan natin mamaya. So, ito ay ating lilihain muna kasi baka mamaya okay pa yung bushing nya. Baka magasgasan lang. So, lilihain muna natin ito. Yan, lihain lang natin. Dito ay kahit na yung lihang gagamitin mo na magaspang ay okay lang. Dahil hindi naman tatama sa bushing ito pag umikot. Yan, liha na. So ito ay ating tanggalin. At sisilipin natin yung bushing kung ito ba ay okay pa. Sige sir, marami akong liha. Marami tayong liha. Yan, ito ay para sa akin, ito ay good na good pa kahit ipapasilip ko sa inyo. Ayan, no? Malalaman mo naman kung mayroon siyang groove or yung gasgas dahil kikintab talaga yan. Ito ay wala pa. Ayan, kung nakikita nyo. So ito ay natuyo din yung foam nya. So ito ay ating lalagyan ng langis yung foam nya. Ganon din sa kabila. Lalagyan din natin ng
na langis yung foam niya. At kung pagbabasihan mo rin dito sa likod, yung ihi niya, yan, napakakinis. Ito ay siya, kung nakikita nyo ito banda dito, na ano tawag niyan, kinalawang, ayan ay sa spacer yan, na tapat. Pero yung tinamaan talaga ng bushing dito sa bandang dito, ay napakalinis. Ibig sabihin, ang bushing niyan ay okay or good. So ito ay lalangisan muna natin yung foam. At nakabili na ako ng langis dahil nung nandun tayo sa San Roque ay pagkatapos nung washing na in-upload ko kagabi ay ano na, bumili ako kagad. So ito yung nabili ko, ito yung takip niya. So hahanap lang ako ng gagawing ano nito, spacer. Gaya nga na sinabi ko, ang gagawin kong spacer nito ay bushing lang. At hahanap muna ako. So yan, wala akong mahanap na mga second hand na bushing. So itong bago ang gagawin kong spacer, mga kabuting-ting. Yan, 2 piraso o baka magiging 3 pa ito. At hahanap na lang tayo ng medyo makapal-kapal na washer or yung ganito ba, spacer pa rin yata tawag nito. Ito naman kasi ay hindi ko naman pinag-aralan. So kung mayroon kayo mga second hand na mga bushing, yun ang magandang gawing ano, spacer. At lilihain ko muna para hindi sagabal sa pagpasok ba sa bushing ba itong ihi. So hanap muna tayo ng liha na medyo hindi magaspang. So yan, ito yung liha na hindi masyadong magaspang. So ito ililihain lang natin bago natin ilagay yung spacer. Dito ay nag-fast forward tayo ulit sa pagliha sa shafting. Ganon din tong kabila. So yan, naliha na. Kung nakikita nyo ay napakakinis na yan. So mayroon ditong spacer. So ito ating tatanggalin. Yan. Itong bushing na gagawin kong spacer ay bago ito. Kaya sir, pagka masira ito sir, ay wag mo itapon. Dahil mga bagong bushing to sir. Ito ay lalagyan lang natin ng spacer na medyo may kanipisan. Yan. Kasi kung hindi mo ito lalagyan ng spacer, dahil bakal ito, mag-iingay ito. Kaya lalagyan mo siya ng washer na, ewan ko ano bang klaseng washer to, plastic ba o ano, para hindi siya magkakayod sa bushing Yan, lalagyan pa natin. So yan lang. So dito sa likod ay 2 bushing ang ating ilalagay dito dahil yan, at saka spacer na medyo makakapal. Yan na, makakapal yan. Kulang pa yan. Hanap pa ako. So yan, ito ilalagay natin. So ganyan lang ang itsura niya. So ito ay ating isasalpak, at bago natin ito isasalpak ay lalagyan natin langis. Yan. Napalaki ng butas yung ano ko mga kabuting-ting. Yung aking pagbutas sa bago kong biniling langis. Ito ay kulang pa. Yan, try natin. Ito kasi ay itong, ayan kung nakikita nyo to, itong dito sa dilaw na ito, nasa aking kuko, ay dapat tatama naman yan dito sa pinakakanto. Yan, kung ito yung sinasabi ko, yung ano, dito ko na lang itinuro kasi yan din naman yon. Dito kasi kitang kita dito, hindi masyado kasi video ito eh. Kaya itong isasalpak natin, tingnan natin kung ito ba ay pwede na at ano nangyari. So ayan, ay pwede na yan. So ito ay ating isasalpak at titignan natin kung hindi ba siya
masikip. May play ba siya? So para sa akin ito ay okay lang, hindi malaki yung space niya at hindi rin kung sa baga mayroon kang mahihila na kapiraso lang. So ito ay para sa akin ay okay na yan. So ito ay ating itutornilyo na. So dito mga kabutingting ay nag-fast forward lang tayo ulit sa pagbalik sa apat sa tornilyo ng pangharap na housing. So dito ay binabalik ko lang yung stopper sa LC. At ito mga kabutingting ay may foam ito dito sa tawag niyan dito sa pinakataas at iba rin yung foam na nandoon sa baba. So kailangan mo rin siyang babasain yung foam dito sa taas. Yan, para hindi masyadong hindi kaagad-agad na mag-init. So ibabalik lang natin ulit yung pinakaano niya, tornilyo. So dito mga kabutingting ay nag-fast forward tayo ulit sa pagbalik sa tornilyo sa cover sa motor. Asa naman tong kuhanin ni sir? Yung screen para ma-testing natin. Para makita mo rin. Screen sa? Screen ito ba? Screen tsaka LC nito. Okay. Para makita mo rin na ito ay okay na. Yan, ito ay ating ibabalik lang itong tornilyo sa swing arm. So dito mga kabutingting ay nag-fast forward ako ulit sa pagkabit sa isang tornilyo para sa swing arm. At kung umabot ka dito sa bidyong ito, mayroon lang sana akong kahilingan. Sana po ay wag po nating i-skip yung mga ads. Ayun po ay napakalaking tulong na para sa akin. Yan. Sunod ay titester muna natin itong kapasitor niya kung ito ba ay good pa. Dahil madalas ito sa ganitong klaseng kapasitor. Yan, 1.7 ay medyo medyo may kahinaan, kaya ating i-tester kung ito ba ay good pa. Yan, tatanggalin lang natin tong tornilyo. Tanggalin muna natin yung dalawang close-in wire connector. So yan, ito na yung kapasitor. Kapasitor nito ay 1.7 microfarad. So ating ititester lang. On lang natin tong tester dahil pinapatay ko ito dahil masyado sa battery. So tester lang natin ito kung ito ba ay okay pa. Ay, mali. So tingnan lang natin. Ito ay 1.2, ang nakalagay dito ay 1.7. So ito ay mababa na sa nakalagay dito na 1.7 dahil mayroon na lang tayong nare-reading na 1.2 microfarad. Yan, kung nakikita nyo. Kita ba? Ayan. So ito ay sira na ito mga kabutingting. So tayo ay magpapalit ng kapasitor. At wala akong kapasitor na 1.7. So ito ay ang ipapalit ko na kapasitor dito ay 2UF. Mayroon akong 2UF dito at saka 1.5. Kung bababa naman ako sa 1.5, so iinit dahil ang nakalagay dito ay 1.7. So 2UF ang ilalagay ko. So ito yon. Yan ay bago naman. Dahil kung nakikita nyo ay hindi pa nahinangan yung kanyang terminal. At ayaw mag-focus yata yung aking camera. Yan o, nasa aking kuko ay 2UF. So ito ay ating ihinang lang. At hahanap muna ako ng dito, may susuklob ko na tube. So yan, ito na yung tube. So ito ay magpuputo lang tayo nito. Kung magtatanong naman kayo kung saan ko ito nakukuha, ay nakukuha ko lang ito sa wire ng electric pan. So ito ay ating ipupulupot lang at lalagyan natin ng soldering lead yan dahil idediretso na natin ito. Yan. So ito ay lalagyan natin ng soldering lead, yung dalawang wire na yan. Tatlo pala. Ito yung single capacitor, yung kulay pink. Ito naman yung line capacitor. Pero kung tutusin, ito talaga yung common. Para yatang
maiksi. Yan, lagyan lang natin ito ng soldering lead. Ganon din tong kapasitor, lalagyan din natin ng soldering lead yung magkabilang terminal. Yan. Bago natin ito ihinang ay lalagyan muna natin ito ng tube. Kaso ayaw magkasya. Yan, ihinang lang natin tong isang wire dito sa terminal. Ito yung line capacitor. Yan. Tapos igaganyan lang natin yan. Tapos ito ay hanap muna ako ng medyo malaki-laki ang butas para magkasya dito sa wire. So ayan, ito na yon. Try kong ilagay dito kung ito ba ay sakto na. Hindi pa yata magsasakakasya. Wala talaga. So ayan mga kabutingting, wala ako mahanap na magkasya dito. So ito ay hindi ko na lalagyan yung kabila. At hindi ko na lang ito ibabalik dito sa paglagay. Yan, ililipat ko na lang ito sa lagayan. So ito ay ihinang na natin itong wire na ito. Ayan naman ay hindi delikado kahit walang tube. Yan, ihinang ko lang. Ito ang kating. So ayan na, nakahinang na mga kabutingting. So ito ay ating ikakabit na lang dito. Yan. Kaya ko lang naman siya lalagyan sana ng tube dahil mayroon kasi nito yung pinaka brace niya yata ito. Tatama kasi yung dalawang terminal dito. Kaya lalagyan ko siya ng tube. Dahil hindi ko naman siya nalagyan ng tube, so ililipat ko na lang ito sa lagayan. Yan, dyan ko na lang siya ilalagay para hindi siya magiging delikado. Yan, tutornilyo lang natin. At ibabalik na rin natin itong tornilyo na ito dito sa pinaka brace niya. Alam ko brace yata ito, ewan kung hindi ako nagkakamali. Yan, ito ay lilinisan ko muna ito at continue ko mamaya pag iti-testing na. Para hindi ko na ipapakita, para ito ay hindi masyadong humaba video natin. So ayan na mga kabutingting, nalinis ko na yung screen. So ito ay ating kabit na at para matesting natin kung ito ba ay iikot. So ito ay ating lalak lang. Ito mga kabutingting ay pagka magkabit kayo nito, mas maganda kung hindi mo muna to ikakabit itong pinaka screen at saka yung LC para hindi ka mahirapan sa pagkabit nito sa taas. Saka mo lang to ikakabit tong screen pati yung LC kung ito ay nakabit mo na yung pinaka ito para hindi ka mahirapan. Tataas ko lang yung aking tripod para makita nyo. So yan, nakataas na. So dito mga kabutingting ay nag-fast forward lang ako sa pagkabit ng pangharap na screen. So ayan na. So ito ay titesting na natin dahil wala itong switch. So ito ay ating irerekta. Ito mga kabutingting, pwede naman tong irerekta pero kung gagamitin mo na talaga ito, mas maganda kung mayroon siyang switch kasi kung wala siyang switch,
kung siya nakarekta lang, pag yung, kung siya baga, kung isasaksak mo, andar siya kaagad, ang kawawa doon yung motor, dahil naka number 4 lang lagi. So ito ating ititesting lang. At itong mga ganitong pamamaraan ay medyo ingat ka ng konti nito dahil medyo delikado dahil irerekta. So ito ay ating titesting lang. Dali, dito natin sa taas. Dito natin sa taas titesting. So ayan, kung nakikita nyo ay gumagana na. Ayan. Ayan. Oh sir, oy. Semi ra sir, semi. Semi tutorial lang. Na gusto mo manood sir, inting buting-ting, search mo lang sir. Sa comment section man ko magkuan sir, magkuan og shout out. Yan, namatay. Burnout siguro. Hindi na ayos yung yung wire. Yan. Kada number 4 na siya. Naka number 4 yan. Yan sir. Okay na sir? Okay. Okay na. So, yung isa mga kabutingting ay yun yung part 2 natin. Gagawin ko na lang part 2 para makita nyo na kung magawa ba lahat ba. Itong isa, hindi na magagawa yan. So, ayun ay part 2. So, dito mga kabutingting ay pinas forward ko na lang or dinugtong ko na lang dito yung part 2 sana. Dahil yung gagawin kong part 2 sana ay kaparehas lang din sa ginawa ko sa unang orbit pan. Ang nagiging problema nito sa part 2, kaya dinugtong ko na lang dito at pinas forward ko at para hindi na masyadong humaba yung video natin. Ganon din naman ang problema nito, spacer, at nagpalit din ako ng spacer nito. Ang ginawa kong spacer ay bushing dahil nga wala akong pampalit na spacer. So dito mga kabutingting ay mayroon lang akong batiin na belated happy birthday kay Marie Antoinette Shera at ni Puching. Yan, belated happy birthday po sa inyo. At mayroon lang din tayong i-shout out. Yan, mega love shout out Alfredo Domingo ng Malabon City, Renato Aban ng Pasig City, Roy ng Pasig City, Clodemir Santos ng Pasig City, Ray Abdurasid ng Hulusulo, Darmin Yek Vlogs, Mr. Ray Alba, Robert Mandap, Bitong Madridijos ng Mati Davao Oriental, Donato Matias ng Malibay Pasay City, John Santiano, G. Santiano, Michael D. Lucano Jr., Malin Lucano, Hermes Suarez ng Sabang Bato, Angeles City, Ruel Ambas, Mercy Ramos, Alex Concepcion, Alex Parone ng Camarines Sur, Joey Dulce ng Taytay Rizal, Florindo Isidro ng Marikina City, Kaina Antonio, Vicente Bibuso, Bandukilio, Wilmore Dichoso, G. Mercado, John Saldo, Carl Vlog, Randy Trinidad ng Dumingag del Sambuanga del Sur, Maris Cordoba, Toxic Gaming, Freddy de Guzman, Papa Page, Ray Maglalang ng Tondo, Manila, Edgardo Dato Jr. Talavera, Dante Ibanez, Robert Rodriguez ng Batang, Maynila, Jimmy Abansinia, Reynaldo Nodo, John Diamante, Arnel Mansira, Wally Magdugo, Ernesto Daria, Justin Imbong, Papa Page, Dom, Joe Ryan Santos, Edgar Macam, Joselito Larissa, Jarje Ikaranom ng Cavite, Eliseo Yupo, Renato Diaz, Perde Ronquillo, Willie De Leon. Yan, mega love shout out po sa inyong lahat. At ganon din pala sa aking mga silent viewers, organic viewers. Yan, mega love shout out po sa inyong lahat. At maraming salamat po talaga sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking munting channel. Ang sunod ko naman na i-shout out ay yung mga kaibigan ko sa mayroon silang mga YouTube channel. Yan, mega love shout out Horseshoe TV, White Fairy TV, Bullet Train Channel, Genesis Vlog, Pode Expert, Brother Joe Music, Andy Rabino TV Tik, Maying Tik PH Official, Farmer Boy TV, Dinlin TV's Vlog, JW Jingward TV, Bro Gabriel Soroy Sugbo, Joe Huna, Pelam Country Living, Jimenez Eva and Vlog, Coach Repair and Tutorial, Teletic Chair, Leodatic TV, Anditic TV, Soktek TV, Rapmix TV, Maskarang Vlogger, Manong Lakay Channel,
Ate Mers, Jeros Flores Mix TV Vlog, Rodolph Oy Studio, Security Lover Nature, Kerry Mendoza Vlogger, mga Igsoon Vlog, Isabella's TV, Loveless Simple Recipe, PBGB Lover, Text and Review, John P. Technician, Shanoboy TV, Edwin Sagay Mix Vlog, Mototrix. Yan, mega love shoutout po sa inyong lahat. So ayan na mga kabutingting, na-symbol na. So ito ay medyo maiksi yung ano niya mga kabutingting, yung wire niya or yung cord. So ito ay dudugtungan natin ng power cord na iba para hindi magiging delikado. Ayan, dudugtungan lang natin ng power cord. Lagyan lang natin ng close and wire connector para safety. So kahit yung isang ano lang, isang linya ay lagyan ko lang ng close and wire connector para tayo ay safety. Yan, ito ay tatry lang natin. Yan, sasaksak ko lang ito. At hindi ko na masyadong ipinakita sa inyo ito dahil sabi ko nga kanina ay kung na yung ginawa ko dun sa una, ayun din yung ginawa ko lang din dito. Yan, saksak ko lang yung power cord. So yan, kung nakita nyo ay gumagana na ulit. So yun lang yung nagiging problema, yung mga spacer sa madaling salita. At saka yung nagpalit din tayo ng kapasitor, yung dalawang kapasitor yan. Tsaka yun, dahil napaka ano na, mababa na ba. So yan ay okay na. So okay na sir. Okay. Yan, maraming salamat sa iyo sir, Sir July Nantis. So dito ko na rin tapusin yung video natin mga kabutingting sa araw na ito. At kung nagustuhan mo itong video na ito mga kabutingting, at pwede bang palike at pakishare, at higit sa lahat kung bago ka na napadpad dito sa aking munting channel, pwede bang hilingin ko na rin yung pag-subscribe mo at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay mo sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So ayan, lagi nag-iwan sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabutingting.